Visit ABBAeServices.com for fast medical transcription service. This podcast episode is brought to you by AB Music Creative. So, ikwento mo sa akin. Ano yung ikikwento mo sa akin? Ayan. Itong song na to kasi. By the way, sabi ni Kenneth, bago tayo mag-tape, sabi ni Kenneth, gusto mo pakinggan kuya? Sabi ko, ayoko. Binubuko ako. kasi I want, if you're able to communicate it to me, na hindi ko pinakikinggan, same way sa mga taong nanonood, di pa rin nila napapakinggan, you'd be able to give us an idea of what the song is all about. Sige, game, ikwento mo sa akin. Ikwento mo sa akin. Itong song na to, actually, hindi ako yung sumulat nito. Okay. So, ano pa to? Ba't di yun ang ginawa mong title? Ha? Paano ko ba ikukwento? So, one of my friend, high school choir mate ko, ang nagsulat nito, which lalaki, is... babae? Lalaki. Okay. Which is Nathan Dublin. Shout out, Nathan. Yes, Nathan Dublin. So, actually, last year niya pa binigay sa akin to. But, pero last year kasi, daming ganap, daming nangyayari. So hindi namin natutukan parehas. Ako nagpe-perform siya din. Nakabalik niya lang rin sa corporate world. Okay. So hindi namin natutukan. And then this year, sabi niya, ayusin na natin to. And ayun nga, mapapakinggan niyo na po mamaya. Pero anong story nung kanta? Ang story nung kanta kasi is it was meant for someone who passed away. Paano namatay? Self-inflicted? Hindi. Okay. Hindi self-inflicted. And then, talagang sabi ko, temang-tema to, kasi Pasko nga eh. I mean, makaka-relate lahat ng mga tao na when Christmas is coming, you know, malapit ng Pasko, meron ka talagang maaalala na special someone, whether girlfriend, boyfriend who passed away, or friend. A family. Or a friend. Or a friend na close sa'yo, yeah. So, yung binigay niya na sa akin to, sabi ko, sobrang makaka-relate ako. Kasi... bakit sino sa'yo? Sino yung na, sino na So, may namimiss talaga. Kasi, sabi ko nga last time... Seryoso to, ha? Seryoso. Okay, sino? Kasi... nasabi ko na last time sa podcast na I was raised by a single parent. But then, even though my mom raised me, meron pa rin tumayong father figure sa akin, which is si Papa. Papa tawag ko sa kanya, although he's my tito. Right. Na panganay na kapatid ni Mami. Sweet naman. So... Is he still around? Oh man, I'm sorry. He passed away 2019. Due to cancer. So nung napakinggan ko na yung kanta, iyak ako. What's the song about? It's bakit ikwento mo sa akin ang title? Ikwento mo sa akin is the song is all about having a last conversation about from the person that you missed. So ikaw sa papa mo, kung nandito siya, ano sana ang pwede niyong pag-usapan? Ang dami. Talaga? Kasi from the get-go, he's proud na on what I achieved. Of course, nabutan niya yung pagiging military mo and all that, di ba? Actually, nung before siya mamatay, I was still in the military. And then nasa kung saan man lugar kami na nagtitrain. As in, talagang literal na nagtitraining kami. And then, my mom, mahina signal, but nung nagkaroon ng signal, my mom called me, messaged me na, si Papa mo patay na. Ooh! As in, talagang, nung time na yun, talagang naghanap ako ng chaplain. Oh, man, I'm sorry. We're in the middle of nowhere. Yeah. Talagang humagulgol ako. Everyone saw me. Lahat sila, what's going on? What's going on? Sabi ko, my father passed away. And, ayun, pinalapit nila ako sa chaplain na in-explain niya nga and everything. So, ang ginawa namin,
Ano ba yan? No. At some point naman, kailangan mo talaga umiyak eh. Sobra. As in talagang, alam mo yun, naka-uniform ka, tapos umahagulgul ka, hawak-hawak mo yung baril mo sa gilid. But hindi sila takbuhan, di ba? Hindi no. Get it! Talagang na-trouble sila. Oh, what's going on? What's going on with Laurente? And then, ayun nga, sabi ko, I want to go. Kasi nasa Pilipinas si Papa eh. I want to go. So, ang ginawa namin is yung mga pinsan ko, yung mga anak niya talaga, sabi ko, here's what you're gonna do na tawagan nyo yung Philippine Red Cross. Kasi it's all connected eh. Tawagan yung Philippine Red Cross to inform them that si Papa namatay, and then Specialist Kenneth Laurente is in the military, and he's somewhere natawagan ang American Red Cross para mabigyan ako ng privilege to get out of the training and then go back to the Philippines. So nagawa naman. Yes. In a matter of a day. In a matter of a day. Kung nasan man kami yun, di ko pa din sabihin. Of course. So, they have to drive me to the airport, go back to LA, and book a flight LA to Manila. All within 24 hours? All within 24 hours. Dang. Ang hiningi lang ata nila sa akin nun is yung death certificate, and then that's it. Walang dilata? Wala. So, ganun lang siya. Tapos, alam mo yun, talagang nung narinig ko na yung kanta, sabi ko, sobrang relate. Kasi parang sinasabi mo sa kanta, sabihin ko ba yung lyrics? Of course. Parang, kaya mo nakikipagkwentuhan ako sa kanya. Yung first line pa lang kasi talaga ng song eh. Nangangaroling ba ang mga kerubin? Oh. Ang tinig ba nila'y makalangit din? Sa Noche Buena ba si Jesus katabi mo na? Balang araw, ikwento mo sa akin. So, tagus. As in, tagus talaga siya na, oh my gosh. Alam mo yun na, okay, I'll do my best to sing this song. And actually, ngayon talaga medyo na-challenge ako na kantahin yung mga binibigay sa akin kanta kaysa sa mga sarili kong kanta. Why? Hindi ko alam. Pero, masasabi kong mas nabibigyan ko ng justice kapag naririnig ko sa kanila na, oh my gosh, you nailed it. Kasi yung mga nakaraang kanta ko, puro mga iba gumagawa. Alam mo yun, na meron ako... alam mo, yung ako mag-comment kasi feeling ko 20 months ka na hindi nakakagawa ng kanta eh. Uy, grabe no. Meron akong, sa studio ko sa bahay, meron akong libro. Meron akong notebook. Na mga, ano mo ginawang kanta? Yung dun sa isa. Kaya on the spot ko lang ha. Oh my God. Kita mo? Yeah. O dalagpas 20 months na nga. Lagpas 20 months. Natama ako. Tama ang more than 20 months, yeah. Sino nag-produce ng ikwento mo sa akin? Si Nathan din. Siya din. So, tapos under what label lalabas to? Siyempre, wala siyang label. Independent. Sa'yo? It's mine. Okay. Yeah.